deeds is also service to country, ano? Personal Definitely, okay. definitely. At siyempre, speaking of personal excellence, matagal na po talaga itong tinitingala. Ma'am Didi Sitangco. You asked kanina how we thought of the senators. Well, so far, meron tayong mga reklamo, but so far they're performing. And we should base our choices later in the election on their performance. Ngayon tayo naman mga ina ng bayan, iba na ng ano. Let's focus very much on the impeachment, which I said is a political process. I think the international community is looking at that. We are matured enough to go through this impeachment. It's not new to any parliament or presidential form of government. Just remember one thing, as Peter says. It's a test of whether the man sitting there is fit to be in his post or not. Yan lang intindihin natin. Siya ba ay bagay sa kanyang posisyon? Siya ba ay napatunayan na niya na nambola nga siya sa SALN, ngayon ma-explain naman daw niya yung dollar account. Kami ako yung naging small government worker. Ang iniintindi namin, ang kinakatakutan namin talaga is to write down our assets and liabilities as faithfully as we can. Hindi ho ba? Nagtataka lang naman ako sa kanya na nakalimutan niya yung mga ibang milyon na nakatago sa bangko. At hindi ho kasalanan niya ng Philippine Savings Bank. Aba kung may bankero ako ganon, pareho ni President Garcia ba yun? Who was defending the confidentiality of his bank account. So yun lang ho, as a mother, tinuturuan ko yung mga anak ko at saka yung mga apo ko, be honest. Be honest in whatever work you have to do. Hindi kagaya ng yung mga nag-philander na husband, deny and deny and deny. Nakita na nga sa kama with another woman, anong sasabihin? Deny. Diba? Ganyan ang tingin ko ngayon eh. So, yan ang test ng impeachment. Is he fit to be there or not? And I hope the senators will answer that question for us. Talaga naman na gaya ng nasabi ni Ms. Didi Sitangco, no, hindi lang basta si Chief Justice ang hinuhusgahan dito, kundi yung mga senator judges, hinuhusgahan din ng taong bayan. Kahapon, Mark, naging matalinhaga ang final message ni Attorney JJ sa ating mga manonood. Sana naghimay ba yung ating audience kahapon ng talagang isda sa gabi? Sana hindi masyadong matinik yung kanilang hinimay. Attorney JJ, your final words. Hindi masyadong matalinhaga dahil may mas matalinhaga sa akin dito sa audience, si Miss Juana Ching. Pinauubay ako sa kanya ito. Hindi. Ang sa akin lang ngayon, ito yung tandaan natin, gaano man tayo ka-involved dito sa pamamagitan ng pagsubaybay, ito lang yung tandaan natin. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng pag-alam sa katotohanan, huwag tayo agad humusga dahil hindi naman tayo ang senator judges, bagkus patuloy lang tayong mag-obserba. Tignan natin, pakinggan natin. Kasi kung yung mga senator judges we're asking so much from them na maging patas sila, maging patas din tayo. Pakinggan naman natin yung kabila. Okay, thank you, Attorney Jen. Tingnan natin kung gaano ka matalinghaga po. Ang final words nga po ni Ma'am Juana Change. Ako simple lang, no? Ang final words ko lang, ang gustong baguhin, dapat banggain. Wow. Napag-isip ako talaga Napag-isip doon. ako doon, oo. Ang gustong baguhin, dapat banggain. Yan, pag-iisipan po natin yan lahat hanggang mamaya bago tayo matulog, no, Mark? Tuloy Samantala, tayo dito. Final words din po. ng from isa- Mr. Joel Ramos, isang marketing executive. I'll try to think out of the box here with a final message, and maybe sit or probably wear the hat of our Chief Justice, regardless whether he's guilty or not. Still, our honorable Chief Justice at this very moment. And if I were him, okay, regardless whether I was a midnight appointee, regardless whether I'm guilty or not, I think I am. It is my responsibility to protect the seat of the Chief Justice. Okay, the seat of the Chief Justice and myself are two different things. So ang gagawin ko siguro, aalis ako, okay? And okay, litisin niyo ako. But you know, it's my obligation to protect that. And
it is also my responsibility, again, whether I'm guilty or not, to restore the confidence of the people to the seat of the Chief Justice. And I believe as well that our senators should also be main advocates or key advocates of that, of restoring at the same time the trust of the people and the confidence of the people to the Philippine judicial system. Napakagandang matutunan yon ng ating mga kabataan na yung posisyon ay dapat pangalagaan, yung mga institusyon ng ating bansa ay dapat pangalagaan, yung mga taong umuukupa, temporary lamang. Magkaiba yung posisyon dun sa personalidad. Yes, and so, in other words, I'm sorry for cutting you there. If I were him, I'm going to resign. Okay, titingnan natin kung ano po yung kanyang mga reaksyon ni Chief Justice. Siyempre, pero he's entitled to his defense at magsisimula na po next week. Sa puntong ito, hinga naman po natin. Sabi natin kanina, matagal na siya, mas matagal pa siyang nasa Pilipinas kaysa marami sa atin. Speaking as a foreign businessman doing business in the Philippines, Sir Peter Wallace. Well, I agree with pretty much everything that Joel said. I just hope that the senators do base it on preponderance of evidence rather than on absoluteness, and that they keep in mind that they have a responsibility to the people of the country and what is best for the nation rather than for any particular individual. But equally importantly, I hope they do it quickly, because there are a lot of bills there I would like to see passed into law. So let's get this over and done with one way or another soon. We're also hoping that, sir. At mula naman sa ating batang profesor, Carl sa Tinitigan, ang iyong final message sa ating mga manonood. Maganda po na narinig natin yung mga malalaking negosyante this afternoon. Bilang isang nagsisimulang negosyante at bilang inuudyo ko po yung kapwa kabataan na magsimula din ng kanilang sariling negosyo, nais lang po namin na sana patas po ang laban, na walang kinikilingan yung ating justice system. At sa Article 7, sinasabi natin may isa po dyan, may kinikilingan. Sana po matignan natin, tutukan natin sa susunod na linggo na mapakinggan natin sila na ma-prove na wala silang kinikilingan. Kasi ayaw natin yon. Maraming salamat, batang-batang Professor Carl. At finally, Professor naman po ng History sa Lasal, Professor Xiao. Bata rin. Pero yung forma, maganda yung forma niya sa hapon ito. Professor Xiao, your final thoughts. Okay, ganito na lang siguro, ano? I have now my reservations sa ating Chief Justice. Pero siya pa rin ang ating Chief Justice. Kaya may mensahe po ako sa kanya. Mahal na Chief Justice, naniniwala pa rin ako sa inyo. Nung sinabi niyo po na tetestigo kayo under oath sa impeachment trial, naniniwala po ako na gagawin niyo po ito at lilitaw kayo. Yun pa, naniniwala pa rin ako doon. Sa ating mga kababayan naman, bakit to kailangan nating makinig at makialam? Bakit hindi natin dapat ito isawalang bahala? Kahit na ito ay malayo sa ating mga bituka. Sa akin palagay, ito ay dahil 32%, ako makikialam ako, alam niyo kung bakit? Kasi 32% po ng aking sweldo ay napupunta po sa ating pamahalaan. Yun na lang po. Pantayan po natin yung 32% na yun na hindi masayang. Hindi ba? Kaya kailangan makialam, sumama sa talastasan, at yan po ang ating obligasyon. Hindi lang po sa ating sarili, kundi sa ating mga anak at sa ating mga apo. Napakabigat. Ang mensahe po na yun ay para po sa puso. Para sa puso ng ating lahat. Kaya malapit pa rin sa bituka yun. At magbabalik po ang paglilitis matapos ang ilang mahalagang paalala. Sedans, wagons, SUVs. Hitch a ride with the latest, sleekest, and fastest models that will drive you wild. Pump up your weekends with Auto Review. Siguradong kilala mo ang mga imbensyon ito. Alam mo bang lahat ng yan ay likha ng Pinoy? Hindi lang yan. Marami pang iba. Tara na, kasama sina Popoy Pagayon at Noli Lakay Gonzalo sa pagkilala at pagsuporta sa galing ng ating mga Pinoy inventors. Kita mo na, galing ng Pinoy. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue.
Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulud. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Dito na po nagtatapos ang 2 oras ng pamamahagi namin ng kaalaman hinggil dito sa nagaganap na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Article 7, huling artikulo para sa prosekusyon para mapatalsik ang Chief Justice. Sana marami po tayong natutunan at sana patuloy po kayong sumubaybay. Ako po si Mark Castrotes. Kung mula sa Senado ay hanggang Huwebes ang aming programa, mula po dito sa studio ay hanggang bukas ang ating pagsasama-sama. Muli, ako po si Cathy San Gabriel. Siyempre, mapapanood niyo po ang aming replay mamayang 9:15 ng gabi. Dito pa rin po sa PTV at sa pinagsamang lakas ng IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 cable at news networks nationwide. Maligayang International Women's Day po sa inyong lahat. Ako si Gio Tingson. Sa susunod na linggo ay sisimulan na ng depensa ang kanyang pagpresenta at pagkatapos nila magpresenta, hindi lalampas sa 1 linggo ay madidesisyonan na ng mga center judges kung guilty or not guilty si Chief Justice Renato Corona. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Magkita-kita po tayo muli bukas 1:30 dito po sa Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.